Hey guys, welcome to my channel. My name is Raizen and welcome dito sa ating kwento. Now for today's video, pag-uusapan natin yung madalas na problema ng mga baguhan pagdating sa trading, okay? Madalas ang tinatanong kasi nila, sir, pataas na ba or pabagsak na ba yung magiging next move ng market? Alright, now huwag kayong mag-alala guys para dun sa mga baguhan na nagtatanong ng ganito. It's very normal, no? Naiintindihan ko kayo kasi nanggaling din ako dyan, no? Yung panahon na hindi ko pa rin alam or hindi pa ako marunong magbasa ng chart, madalas nagme-message din ako sa mga FB group. So don't worry, no? It's just that nauna lang silang malaman yun compared sa inyo. So don't worry, no? Kasi kayo din after ng video na ito, hopefully magkaroon na kayo ng idea and hindi na kayo magtanong sa iba kung ano ba talaga yung magiging trend ng market. Alright, now without further ado, puntahan na natin yung ating main monitor. Alright, and pag-usapan natin itong chart ni Solana. I will be using this one as an example. No, kung titingnan mo itong chart na ito guys, halimbawa hindi pa natin nakikita yung other candles doon, medyo maguguluhan ka kung ano ba talaga yung takbo ng market dito, no? May mga pataas, may mga pabagsak. Now, kung gusto mong maghanap ng uptrend or kung gusto mong ma-check kung pataas na ba yung takbo ng market, kailangan mong makahanap ng tinatawag nating higher low. So, sir, ano yung higher low? Meron kasi tayong tinatawag na low. So, saan yung mga low? Ito yung mga low na yun. Kung saan yung mga areas na bumagsak yung presyo ng iyong mga asset, no? May it be sa forex, may it be sa crypto, or may it be sa stock market, no? Now, puntahan na naman natin ngayon, guys, yung mga susunod na pangyayari. Okay, like for example, tumaas. Okay, now, nakakita na naman tayo dito ng pag-drop or pagbagsak ng presyo. Ang dapat yung gawin ngayon is i-plot nyo na naman yan. No? Maglagay na naman kayo ng box dyan or maglagay na naman kayo ng circle dyan. It's up to you. Ang mahalaga niyan guys, ma-identify nyo or maglagay kayo ng palatandaan. Sa area na ito, dito bumagsak yung presyo. Now, compare this area to this area. Okay? Ibig sabihin, itong area na ito ay mas mataas na, although low siya, no? Although bumagsak yung presyo dyan, pero kung i-compare mo siya dun sa previous low, mas mataas na siya. Now, yan ang tinatawag nating higher low. And isa yan sa mga palatandaan na nagkakaroon na ng shift or nagkakaroon na ng changes sa trend ng market. Kung dati pabagsak, no? Ngayon naman, nakakakita na tayo ng sudden shift. Okay, hindi pa confirm. Next, puntahan na naman natin sa mga next move ng market. Okay, now, nakakita na naman tayo dito ng pagbagsak. Pero tingnan nyo guys kung hanggang saan yung pagbagsak. Is it higher compared to the previous low? If the answer is yes, then it is a higher low. Ibig sabihin, a continuous uptrend. Ibig sabihin, uy, pataas na siya. Okay? Pataas na siya. Although bumabagsak siya, pero nagsusupport na siya. Mas mataas na compare doon sa nakaraan. So, ibig sabihin, nagkakaroon na tayo ng idea na possible uptrend na yung move ng market na ito. Gets? Okay? Now, puntahan natin sa mga next movement ng candles. Okay? Kung napapansin nyo, nagkaroon na naman ng pagbagsak dito. But same, no? Yung pagbagsak na ito ay mas mataas compared sa pagbagsak dito. And so on and so forth. Okay, there you go. No? Mas mataas pa rin. And there you go. Mas mataas pa rin. So, by just looking at this example or by just doing this one, no? Maglagay-lagay lang ng rectangle, maglagay-lagay lang ng circle, na-identify mo na itong market na ito ay nagkakaroon ng continuous na higher low. Which means uptrend na nga itong market na ito. Okay? So, there's no doubt na uptrend na siya. Maybe uptrend ng pangmatagalan or maybe uptrend ng short term lang, hindi natin alam. But the point is, nagiging uptrend na siya, no? Next, puntahan na naman natin sa mga previous galawan ng market. So, eto, pataas pa rin siya dito. Okay? Pero pag masdan nyo itong area na ito, guys, boom, nabasag, no? Nabasag niya na. Yung dating mataas na low, ngayon nagkaroon na siya ng lower low. Kung dati higher low, ngayon nagkaroon na siya ng lower low. So, ibig sabihin may sudden shift na naman sa market. Next, kapag nakakita kayo ngayon guys ng lower low, ang next yung pagmamasdan ngayon guys is yung
lower high. Okay? Baliktad na naman, lower high. Eto na naman siya guys, yung high, right? Yung tuktok, kumbaga kung saan yung pinakamataas na inilipad ng market. Now, pagmasdan nyo naman ito dito ngayon, okay? Since bumaba na nga dito, pagmasdan nyo kung hanggang saan yung itataas nung candles or nung asset na meron kayo, no? Since lower siya, okay, there you go. Lower siya compare dito sa high na ito. Yan yung tinatawag nating lower high or LH, no? Lower high. Now, kapag ganyan yung nakikita nyo, that might signify a downtrend. Pababa na naman siya guys. Kasi nakakita na tayo dito ng lower low and nakakita na naman tayo dito ng lower high. Ibig sabihin, pabagsak. Now, simulan na natin. Move na naman tayo. Okay? Next, kung napapansin nyo, tumaas siya. Pero mas mataas ba siya compare dito? The answer is no. Mas mababa siya. Ibig sabihin, lower high. And kung pagmamasdan nyo yung move ng market, ganun at ganun din yung nangyayari. Alright? So, I hope you get the point na kapag tinitingnan nyo yung uptrend or kapag naghahanap kayo ng stocks or asset or crypto na uptrend, maghanap kayo ng mga continuous higher low. Now, kapag naghahanap naman kayo ng mga pabagsak na asset, crypto man, stocks, or forex, maghanap kayo ng continuous na lower high. So, by just merely plotting squares or circles dyan, nagkakaroon na kayo na ngayon ng idea, no? Nadadagdagan na yung idea nyo na, baka uptrend, baka downtrend, no? Hindi nyo na kailangan guys tanungin yung mga other traders or other tao dyan or Poncio Pilato kung sino man yan para malaman yung mukha ng market or yung takbo ng market. No? Hopefully, by just watching this video, magkaroon na kayo ng konting idea kung ano ba yung mga susunod na galawan ng market. Saan ba kayo papasok? Saan ba kayo bibili? Ano ba yung trend? Dapat ko bang pasukin itong uptrend? Dapat ko bang pasukin itong downtrend? Alright? So, thank you so much for watching. I hope may natutunan kayo kahit napakasimple lang ng tutorial natin na ito. Medyo boring na siguro to guys para dun sa mga advanced na, no? Pero ang goal natin dito is matulungan yung mga beginners natin, no? Yung mga baguhan sa market. And again, huwag kayong mahiyang magtanong, huwag kayong mahiyang mag-comment kasi we will try our best na sagutin lahat ng mga inquiries nyo, no? Classmate lang tayo pagdating dito sa trading. So thank you so much again guys for watching. Have a great day. Peace out.